Good morning, class. I am Ma'am Angeline Claire Kaubang. You can call me Teacher Angeline. And before tayo mag-start ng lesson, can you lead the prayer first? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Prayer. Prayer. Lord, Lord, guide us as guide we us as start we our start class our class and give and us give us wisdom to wisdom to understand all the understand all the topics we topics will we will about about tackle today. tackle today. May we learn May we new learn new knowledge and knowledge put and the put lessons the in lessons in mind. mind. In Jesus' In name we Jesus' name we pray. pray. Amen. Amen. Yes, the Father and of the Son and Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Nak. Next slide po. So, before tayo mag-start sa lesson natin, meron muna tayong quick game. So, super dali lang naman ang laro na to. Aayusin nyo lang yung mga jumbled words para makuha nyo yung tamang sagot. So, meron naman akong provide na mga clues para mas madali nyong mahulaan yung mga jumbled words. Next slide po. So, dito sa Blush Flash on. first on. one, okay, wait. Dito sa first slide, ang clue natin dito is blush on lipstick and foundation. Sa tingin mo, Nak, ano yung um, naka-jumbled word dun, yung jumbled word dun sa taas? I think I ma'am think is ma'am make is up. makeup. Makeup. So, tama nga bang makeup? Next. Very good. It's Yay! Yay! makeup. So, next naman, meron pa tayong another jumbled word. So, ang clue naman dito is, syempre, sino ba namang di pa makakahula dyan? Ang clue natin dito is H2O. So, sa tingin mo, Nak, ano yung H2O? Based sa jumbled words. Um, Words. Water. Water. Hydration. 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 Tingnan natin kung tama ang hydration. Yay! Yay! Very Tama good. ako. Tama Tama ang ako. hydration. Next slide po. Meron pa tayong another. So, ang clue natin dito is sunscreen and moisturizer. So, sa tingin mo, ano yon? Skincare. 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 Tama nga ba ang skincare? Very Yay! good. Yay! Tama ang skincare. Next slide po. So, ang clue natin dito is exercise. So, based dyan sa mga jumbled words, ano ang tamang sagot? Physical Physical activity. activity. Tama nga ba ang physical activity? Next slide. Galing ko Very Galing ko talaga. talaga. good. Physical activity. So, based sa mga jumbled words na nahulaan mo, ano ang tamang sagot? I mean, ano ang magiging lesson natin for today? Um, Um, about sa about sa skincare. skincare. Skincare? Pwede? And And sa sa about sa about sa facial facial tutu. tutu. Something Facial, about Something that. about that. about mga routines, ganon. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. so, yung topic natin for today is all about, pa-next po, next, beauty care. So, Beauty Beauty yung care. mga care. jumbled words na naayos natin kanina, naka-include siya dito sa topic natin for today, which is the beauty care. So, next slide po. So, what is beauty care? Pakibasa nga, Nak. Beauty Beauty care care involves involves practices and practices and routines routines aimed at aimed at maintaining and maintaining and enhancing the enhancing health, the health, appearance, and appearance, and well-being of the well-being of the skin, skin, hair, and hair, and overall overall physical physical features. features. Yan, thank you, Nak. So, sabi nga dito, beauty care, lahat ng mga naayos nating jumbled words kanina, naka-include siya sa beauty care. Kasi yung beauty care, hindi lang naman siya nag-focus totally sa face. So, overall physical appearance natin yan. So, kapag sinabi nating beauty care, hindi lang siya basta nagme-makeup ka, hindi lang basta na naglalagay ka ng mga sunscreen or what. Siyempre, pang overall physical appearance natin, kailangan inaalagaan natin including our hair, our skin, and syempre yung physical activity na ginagawa natin para mas maging maayos din yung ating katawan. Next slide po. Yan. So, the first component of beauty care is skincare. So,
What is skincare? Pakibasa nga po. Skincare refers to the range of practices and routines designed to maintain and enhance the health appearance of the skin. This includes cleansing, toning, moisturizing, and protection from environmental factors like sun exposure. Yan, thank you, Nak. So, sabi nga dito, skincare, ito yung kadalasang ginagawa natin paggising sa umaga and bago tayo matulog. Katulad na lang ng paghihilamos natin ng muka, pag-a-apply natin ng mga products na nakakatulong sa pagpapaganda ng ating muka. And also, yung skincare, pwede rin siya yung mga, including mga lotion. Siyempre, itong part ng body natin, skin din yan. So, dapat inaalagaan na rin natin. Hindi lang porket sinabi na skincare or skincare routine, sa face lang siya nag-focus. Siyempre, sabi nga natin kanina, overall physical appearance siya. So, dapat sinasama rin natin yung body natin. Next slide po. So, next is hair care. So, what is hair care? Pakibasa po. Hair care involves practices and products aimed at maintaining the health, cleanliness, and appearance of the hair. This includes washing, conditioning, trimming, and other treatments tailored to individual hair types. And thank you, Nak. So, sabi nga dito, hair care, pag-aalaga ng buhok natin, hindi lang siya basta shampoo, tapos yun na. Hindi lang siya basta nililiguan ng tubig, tapos yun na. Siyempre, dapat kailangan din natin ng tawag dito, kapag alam niyo yung mga split ends ng buhok natin, kasi pangit siya tignan, so dapat kapag alam niyo ng marami kayong split ends, nagtitrim kayo, and also dapat gumamit din kayo ng mga products na magpapaganda ng hair niyo, kasi sometimes kapag everyday tayo nagsha-shampoo, nagda-dry yung hair natin. So, dapat alam din natin yung mga routine na gagawin natin sa hair para alam natin na hindi magiging dry, hindi siya magiging maalsa, and smooth siyang tignan. Next slide po. So far, naiintindihan naman po yung nabanggit natin kanina. Any questions po? None, ma'am. All clear. Thank you. So next is nail care. So what is nail care? Pakibasa po. Nail care encompasses grooming practices for the nails and cuticles. It involves regular trimming, shaping, and maintaining the cleanliness and the health of the nails. Ayan. So, syempre, yung kuko, isa yan sa tinitignan ng mga tao kung malinis ka ba sa katawan mo. Kasi pag nakita nila na parang may mga siksik-siksik yan sa kuko mo, syempre isipin nila, ay parang ang dugyot mong tao. So, dapat regular talaga tayo nail cutter, and also lalo na sa babae, dapat presentable tignan yung nails natin. Pwede tayo maglagay ng mga cuticles or manicure, pedicure tayo para yun nga, maganda tingnan yung nails natin and super linis na tingnan. Next slide po. So next is makeup application. Ito, kadalasan na itong ginagawa lalo na mga girls kasi gusto natin maging presentable. So, makeup application involves the skillful use of cosmetics to enhance facial features, achieve desired looks, and express individual creativity. It includes the use of products such as foundation, concealer, eyeshadow, eyeliner, mascara, and lipstick. So, dito naman po sa makeup application, katulad ng sinabi ko kanina, kadalasan mga babae gumagawa nito. Pero syempre wala rin namang mali if may mga lalaki nagme-makeup kasi nga itong makeup na to is para mas maging presentable yung itsura natin. For example, meron tayong mga pimple marks, yung mga makeup products, pwede siyang makatulong sa atin para matakpan yung mga yun nga, pimple marks, and also yung mga gusto nating takpan na mga dark spots sa face natin. Next slide po. Ay, wait lang, Nak. Pardon. Buksan ko yung ilaw. Okay, ma'am. Yan, kasi nagagabi na, di na ako makita. Okay, so next is nutrition and hydration. So, what is nutrition and hydration? Pakibasa nga na.
Nutrition and hydration involve maintaining a balanced and healthy diet to provide essential nutrients for overall well-being. Hydration is the process of maintaining adequate fluid levels in the body to support bodily functions and skin health. Yan, thank you. So, hindi lang dapat mga skincare, hair care yung ginagawa natin. Sorry sa ingin ng motor kasi marami talagang dumadaan dito. So, yun na nga, balik tayo sa topic. So, nutrition and hydration, dapat kumakain rin tayo ng mga healthy foods kasi nga nakakatulong din yun. Hindi lang yan basta sa inner na kalusugan natin. Kasi yung mga healthy foods, nakakatulong din yan para mag-glow yung skin natin and also yung water nga. Kaya nga yung parang advisable ng ibang doktor na uminom na maraming tubig kasi nakakaganda rin siya ng skin. Ganyan. So, naiintindihan po ba? Yes, ma'am. Yan. Thank you. So, next slide po. So, next is physical activity. Physical activity refers to bodily movements that engage muscles and require energy expenditure. Regular physical activity contributes to overall health, including improved circulation, which can positively impact skin health. So, sabi dito, yung physical activity, hindi lang siya para gumanda yung kalusugan mo. And also, nakaka-apekto rin pala siya sa ating skin health. That's why yung ibang nag-exercise din or pumupunta sa gym, yung mga consistent nakikita niyo yun parang nag-glow sila. I mean, pag nag-upload sila ng mga old um, old self nila, like picture, ganon. Tapos, yung ngayon naman, parang, tawag dito, kapag pinag-compare nila yon kasi kadalasan yung mga um, pupunta sa gym or gumagawa ng physical activity, yung mga consistent, yung parang gusto nila mag-glow up, nakikita niyo yung difference, like, parang nag-glow talaga sila. Naiintindihan po ba? Yes, ma'am. Yan. Thank you. Next slide po. So next is rest and stress management. Pakibasa po. Rest and stress management involve practices aimed at ensuring adequate sleep, relaxation, and effective coping with stress. Sufficient rest supports skin regeneration and overall well-being, while stress management helps prevent negative impacts on physical appearance. Ayan. So, rest and stress management, syempre, yun nga, nakikita nyo naman kapag madalas puyat tayo, nakikita natin na parang nagbe-breakouts tayo or lumalaki yung eye bags natin. So, nakaka-apekto talaga yung stress or yung pagpupuyat sa physical appearance natin or sa face natin. So, that's why kailangan din natin ng rest and stress management para maging glow ulit yung skin natin kasi nga 'di ba minsan kapag mahaba yung tulog natin, pakiramdam natin parang wow, ang kinis ko naman, ang glowing naman ng skin ko, ganon. So, rest and stress management is very important din sa beauty care routine. So, that's the last slide of our topic. Any question po or clarification? None, ma'am. Malinaw po lahat. None so far. So, ako naman po ang may tanong. Next slide po. Your current beauty care routine, are there any new techniques or tips you plan to incorporate? OMG, sorry, biglang nag-off cam yung camera ko. I don't know why. I think nasabi na lahat, ma'am. Yes? I think nasabi na lahat, ma'am. I mean, based sa lesson natin, sa tingin mo may na-incorporate ka ba na gagawin mong routine? Kasi nga, natutunan mo na ayun pala dapat yung mga ginagawa to have a glowing and healthy skin. So, based sa topic natin,
meron ka bang naisip na gagawin mo in the next days or kasi natutunan mo na yung mga beauty care routine na natakad natin today? Ah, yes, ma'am, yung physical activity and And yung nutrients sa katawan. why? Paano? Kasi para maging healthy rin yung katawan natin, hindi lang physically Yes? basta yun ma'am, para maging healthy. Hindi lang yung pagiging physical yung tinitignan sa katawan. Like, importante rin siya. Ganun. Okay, so very good. Yung physical activity kasi and yung pagkain ng mga masusustansyang pagkain, nakakatulong din talaga siya para mas maging confident tayo and nakakatulong din siya sa skin natin para mas maging glowing nga yung skin natin and also mas maging presentable yung physical appearance natin. So, that concludes our lesson for today. Thank you so much for listening. Can you end the share screen na and magte-take tayo ng screenshot for the attendance. Okay ma'am, wait lang. Open camera po and pa-screenshot. Pa-screenshot po. Wait lang ma'am. Okay. Sa pa ba ma'am? Sa pa ma'am? Sige ma'am. Okay. Thank you, class. I hope may natutunan kayo for today. Goodbye. Okay ma'am, thank you ma'am.